itong trade deal na ito, itong negosasyon na ito sa palagay ko was a failure, no? Kasi ang nakita natin dito is masyadong paborable, no, sa Estados Unidos yung naging outcome ng negotiation. Halos wala tayong nakuha, no? At alam mo, Admar at Master Judea, kapag ka nagsimula nang pumasok ang mga produkto ng Estados Unidos sa Pilipinas na zero tariff, ibig sabihin baka mas mura dyan. Ang mga tatamaan dyan, Admar, yung ating agriculture sector. President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all his many representatives. Gusto ko yan, with all of his many representatives. Biruin mo, gumastos tayo. Magkano bang pamasahe doon? Maraming mga representative. Kasi negosasyon yan eh. Di ba? Latagan talaga ng banggaan ng mga brain cells. It was a beautiful visit. And we concluded our trade deal whereby the Philippines is going to open with the United States and zero tariffs. Ibig sabihin, kung galing sa kanila po yung mga produkto, nag-import tayo mula US, abay, wala pong dagdag na tax. Zero ang taripa. Ibig sabihin, mura yung mga chocolate galing sa galing sa Amerika. Hindi ko alam kung mura ba talaga. Pero walang hindi papatungan. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together militarily. Ito agad yung kapal nito. It was a great honor to be with the president. He is a highly respected in his country. Ito ako, di ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo dito, ng uuto, kasi sa survey wala eh. He's also a very good and tough negotiator. Patay. We extend our warmest regards and to the wonderful people of the Philippines. Dito tayo ulit agad sa side ni Marcos Jr. Kinumpirma ni President Marcos Jr. yung anunsyo ni na from 20% ginawa itong 19%. At ang tawag niya dito, Doc, is significant. I-quote ko lang siya. We managed to bring down 20% tariff rate for the Philippines to 19%. 1% might seem like a very small concession. However, if you put it into real terms, it is a significant achievement. Nilinaw din ni Marcos na hindi lahat ng mga produkto naman mula sa Estados Unidos na pumapasok sa Pilipinas ay magkakaroon ng zero tariff. Baka exempted dito sa zero tariff yung Alaskan king crab. Sabi niya dito, there were certain markets that they asked to be opened. One of the major areas is automobiles. Because we have a tariff on American automobiles, we will open that market. Sinabi rin niya na magdadagdag din ang Pilipinas ng pero ito import eh. Mag-aangkat tayo ng mga produkto mula sa Estados Unidos. Sabi niya dito, the other side of that is increased importation from US. Good news ba yun kung tataasan yung importasyon natin sa US for soy products, wheat products, pharmaceuticals, medicines, para gawing mura ang gamot natin? Doc, anong masasabi mo rito? Alam mo, Admar, I was very disappointed dyan sa naging outcome ng negosasyon na yan. Kasi going into the negotiation, I was quite optimistic dun sa magiging outcome. Kasi bakit ako naging optimistic dyan? Yung mga kapitbahay natin, yung Vietnam at Indonesia, they were able to get a good deal. So, bigyan ko halimbawa, yung initial reciprocal tariff na inimpose ng US, yung threat nila sa Indonesia was 32%. At inanunsyo nito lang, I think it was today, yung actual na taripa, yung actual na reciprocal tariff, inaibaba sa 19%. So ang diferensya nun in menos na 13% yun. So sabi ko yung Indonesia, they were able to get a good deal, naibaba nila yung taripa. Vietnam, ganun din. Vietnam, ang banta sa kanila na taripa was 46%. Naibabain nila ito to 20%. So 26% ang nabawas na taripa. Naibabaan nila ng 26% yan. Sabi ko, sa Pilipinas, kung tayo inasa 20%, ang threat, I was expecting na yung ibababa niyan, double digit. Mga nasa 10. Kasi yung mga economy sa NEDA, 10 din yung kanilang inaasahan Ako 10 din yung ina-expect ko Kasi kumbaga parang ang pinakamagandang outcome niyan, 0.
So yung mas reasonable mo na i-expect na doon kayo you meet halfway sa gitna, no? 10. And also considering na napakarami nating mga produkto na kinakailangan ng Estados Unidos sa kanilang ekonomiya, no? Marami yan. Usapan natin siguro mamaya mga critical minerals, malaki naman yung market natin, at syempre nandiyan yung military, no, yung defense na relation, no? So inaasahan ko na because of all of this, makakakuha tayo ng magandang deal. Abay mantakin mo from 20% naibaba lang ng 19%, 1% lang ang naibaba. So nung pinapanood ko to, tapos kanina pinanood ko rin yung actual na yung nakaupo si Marcos Jr. sa Oval, sa I think it was in the Oval Office. Nandun si Trump, no, nandun yung mga with his many representatives, ika nga ni Donald Trump, no. Nakita ko doon, yan sa picture na yan, ano, na pinapakita natin sa screen. Uh, I was observing yung nangyayari dyan sa loob na yan kanina umaga. Umaga yan dito sa amin sa North America, Admar. Siguro gabi dyan, live yan kanina. Oo. Pinanood ko yan, meron ako mga observation. Una is I think yung mga negotiator ni Marcos Jr., they did not do their homework properly. Ano ibig sabihin ng home? What do I mean by homework? Bago ka pumunta sa isang negotiation, you have to understand yung psikolohiya ng mga kakausapin mo, mga ini-negotiate mo. Kailangan maintindihan mo, ano ba ang takbo ng utak nito ni Donald Trump? How does he think? Marami naman tayong pwedeng pagkuhaan ng source material to understand these people because makikipag-negotiate ka eh. Andyan yung mga libro, manood ka ng mga video. I think they did not do their homework. Bakit ko nasabi yan? Kung maaalala mo yung mga ibang world leaders na nagpunta dyan sa White House, makikita ninyo na binuwala nila si Donald Trump. Donald Trump likes being flattered. Halimbawa sa harap ng camera, gusto niya na pinupuri siya. Gusto niya yon. Hindi ko ito nakita kanina, no, nung kausap niya si Marcos Jr. Saglit nga lang nagsalita yung ating Pangulo, Admar eh. Dahil most of the conversation kanina dun sa nakaupo silang dalawa with the media, puro patungkol sa internal and domestic issues ng Estados Unidos. Puro ganun yung mga tanong ng mga reporter. Meron lang yata 2 tanong about the Philippines, ano? And yung mga reporter na yung galing pang Pilipinas yon. But the rest were domestic issues sa US. So parang na sideline, no? Although Marcos was there, pero parang hindi siya yung sentro ng atensyon. So ang dapat na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. doon, of course, he should have been briefed properly by the people around him. But I think kulang talaga sa homework, Admar. Kasi ang style ni Donald Trump, pag nasa harap ng mga camera yan, gusto niya na pinupuri siya sa harap ng media. Kasi tandaan natin, Donald Trump is a media personality. Ano yan gustong-gusto niya kapag sa harap ng mga camera, siya ang bida. So hindi ginawa ni Marcos Jr. yung ganong approach. Kaya tinan mo nangyari, katiting lang yung nakuha natin, no, na reduction in tariff. Yun yung una. Ikalawa, kung titingnan mo, Admar at Master Judea, yung mga ibang bansa, kagaya ng Indonesia at Vietnam, hindi naman nagpunta yung kanilang leader sa White House. Si Prabowo, kasi ako pina-follow ko rin si Prabowo, Admar kasi bagamat salita nila doon bahasa. Pag tin-translate mo naman sa Google, maintindihan mo eh. So, pina-follow ko rin yan sila. Si Prabowo at si Jokowi. You know, yung mga naging leader ng Indonesia, pina-follow ko yan. And nakita ko doon sa isang Facebook post ni Prabowo na nasa telepono siya, kausap niya si Donald Trump on the phone. And ito mga ito, they did not go in person, no, doon sa White House. And yet, they were able to get a better deal than us. So, sabi ko pa nga, inaasahan ko na nagpunta si Marcos Jr. doon with his many representatives in person. That reflects the seriousness ng Pilipinas na makipag-negotiate. Kaya inaasahan ko rin na magiging maganda yung ating yung outcome ng negosasyon. Pero hindi ito yung nangyari. So, napagtanto ko na itong mga kumausap kay Donald Trump, yung mga kumausap kina Marco Rubio, no, dun sa mga trade negotiators ni Donald Trump, hindi nila ginawa yung homework nila. Very amateur
yung mga tao ni Marcos na kasama niya doon. It's very unfortunate kasi napakahalaga nitong sa presidency ni Marcos Jr. This meeting with the President Trump is very important. Kasi alam mo, Admar, kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung unang-unang meeting mismo na dyan ni Donald Trump, itong second term ni Donald Trump. This is their first meeting. And this also is significant kasi next week, SONA na. At ito yung kalagitnaan ng termino ni Pangulong Marcos Jr. So this meeting with the Americans, and also considering yung kanilang foreign policy ni Marcos Jr. is pivoting towards the Americans, this meeting is very, very important. And yet, ang nakuha ng ating bansa, kakarampot lang, no? 1%. Talagang itong trade deal na ito, itong negosasyon na ito sa palagay ko, was a failure, no? Kasi ang nakita natin dito is masyadong favorable, no, sa Estados Unidos yung naging outcome ng negotiation. Halos wala tayong nakuha, no? At alam mo, Admar at Master Judea, kapag ka nagsimula nang pumasok ang mga produkto ng Estados Unidos sa Pilipinas na zero tariff, ibig sabihin baka mas mura dyan. Ang mga tatamaan dyan, Admar, yung ating agriculture sector. Lalong-lalo na yung ating poultry at saka yung ating mga hog raisers. Kasi ang US, malakas din sila sa exportation ng chicken at yung processed na chicken at saka ng baboy, no? Yung karning baboy. So pag dumating yan sa Pilipinas, mas mababa ang presyo. Yan ang, sana wag namang mangyari, yan ang sisira sa industriya ng pagbababoy at pagmamanok sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, no, itong mga farmer groups natin, papalag to, Admar, kasi murang karne yung papasok sa ating bansa. No, bagamat makikinabang dito ang mga consumer kasi mas mura nga naman yung karne, pero ang nakakaawa din dito yung ating mga magsasaka na nagpo-provide ng ating pagkain, sila ang tatamaan dito, Admar.